Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karungan. Sinupalpal po ni Senator Rodante Marcoleta yung mga broadcaster ng Abante News. Yang Abante News po na yan ay kapatid po ng Billionario News Channel na nagbalita po ng pagkabayasbas laban sa asawa po ni Senator Rodante Marcoleta na si Madam Edna Marcoleta. Yang Billionario News Channel na yan ang pilit na iniuugnay si Ma'am Edna Marcoleta sa mga diskaya kahit wala naman talagang direktang kaugnayan ang dalawa. Nakikita natin na binalitayan ng Billionaire News Channel para lang pasamain ang ima ni Senator Rodante Marcoleta sa ating mga kababayan. Ngayon, una yung kapatid nga po ng Billionaire News Channel na Abante News, nakapanayam si Senator Rodante Marcoleta sa kanilang programa using the telephone communication at doon akala nila magiging mabait sa kanila si Senator Rodante Marcoleta matapos yung kawalangyaang ginawa ng kanilang kapatid na Bias Media Network sa ating butihing senador, panoorin po natin at bigyan din natin ng reaksyon at komentaryo itong naging sagutan ng mga broadcaster ng Abante News pati ni Senator Rodante Marcoleta. Makikita niyo po sa screen mga kababayan ang nasabing video. Panoorin po natin ng sabay-sabay. Once again, magandang araw ho, Senator Marcoleta. Miss Ma'am. Ayan. Morning, sir. Opo. Opo. Sen. Ang una siguro no, yun nga lang nabalita dito sa kapatid naming himpilan sa Milyonaro Channel tungkol po doon sa inyong anong sabi nyo? Kapatid na channel. Opo. Kapatid nyo ba yan? Opo. Naku, bayaran channel. Yan ay papaano nyo po napatunayan? Isip-isipin nyo naman na hindi man lang sila mag-research kung ano ibig sabihin ng independent director. Yun nga po ang ano ba nila ibig sabihin nun? Yun nga po itatanong namin sa inyo Kahit ano na lang makakuha lang ng ibubutas sa akin, nakakaawa naman kayo. Sabihin nyo sa kanila, opo. Kung wala na silang maibubutas, magpahinga na lang sila. Nakakahiya sila. Syempre po, trabaho din po namin dito, Senator, na magbigay ng impormasyon. Parang kayo rin po na trabaho nyo ring mag-imbestiga, maglingkod po sa taong bayan na ibinoto kayo. O, sagot ko sa'yo, broadcaster ng Abante News, opo. Trabaho nyo po galing na sa bibig ninyo. Magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Ang tanong anong uring impormasyon yung ibinibigay ninyo. Walang problema. Tuparin mo, tungkulin mo, gampanin mo bilang broadcaster. Pero ang tanong, nasa uri ka ba? Ikaw ba yung broadcaster na nasa uring karapat-dapat paniwalaan, pakinggan, at nakapagbibigay ng balansing impormasyon sa taong bayan? Hindi ako tumitiyak. Bakit? Nasa bibig mo nang galing kapatid nyo, ang Billionaire News Channel. Sa makatuwid, magkauri kayo niyan. Wala ka po bang kakayahan o abilidad na abisuhan man lang yung kapatid ninyo na media network na teka, bakit ganyan ang pagbabalita ninyo? Bakit bias at hindi patas? Paano ko nasabi? At bakit nasabi rin ni Senator Rodante Marcoleta na yung kapatid ninyong channel bayaran? Simple lang. Napakaelan ng ibinalita ng Billionaire News Channel. Sa sobrang selan, nagiging bias na. Bakit? Kung talagang tagapaghatid kayo ng impormasyon sa taong bayan, bakit hindi man lang inihatid sa taong bayan ang impormasyon sa kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging independent director ng asawa ni Senator Rodante Marcoleta? Kung talagang hindi kayo bias, kung hindi kayo unfair, bakit ang binalita nyo lang at pilit nyo pang ginagawa ng konteksto na ipinipilit nyong magkaugnay, yung mga diskaya dito kay Edna Marcoleta? Kahit hindi naman tuwirang ganun ang nangyayari. Ang merong transaksyon po sa mga diskaya, hindi naman si Madam Edna Marcoleta, kundi yung insurance company kung saan siya independent director. Napakaalam nyo laglag ito Laglag ito sa kumbaga fallacy po itong ginagawa nila Bagaman si Ma'am Edna ay bahagi ng insurance company pero hindi naman siya co-owner Ni wala siyang pananagutan o wala rin siyang benepisyo sa anumang material o pinansyal na aspeto diyan sa insurance company na yan. Hindi siya sinasahuran doon kaya hindi siya maituturing na empleyado at talagang maituturing na purong konektado sa nasabing kumpanya. Yung mga transaction ang naglalakad po noon yung nasa executive directors or members non-executive director po, kabilang si Madam Edna Marcoleta, na ang katungkulan lang po niya ay magbigay ng payo kung meron siyang maipapayo tungkol sa insurance company at pati sa mga sistema, non at pulisiyang nagaganap doon.
Bakit hindi binalita yon ng Billionaire News Channel kung talagang hindi kayo bayaran? Kung talagang hindi kayo bias? Bakit nyo hahayaan na ang isang tao ay malaglag sa husga ng taong bayan kung talagang wala kayong pinapanigan? Laglag ka na. Ikaw na broadcaster ka, kamarunong sumagot. Sasabihan mo pa na tungkulin din po ninyo bilang mambabatas na maglingkod sa bayan? Naglilingkod nga eh. Eh kayo, naglilingkod ba kayo sa bayan? Hindi. Himod na himod kayo doon sa mga nagbabayad sa inyo. Ang bihira kayo. Tuloy natin. Tama lang yon. Pero dapat sana bago sila gumawa ng usap, ay i-research naman sana nila para ang tao makinabang. Hindi ho ba nag-reach out sa inyo yung aming crew para kunin kayo ng paliwanag? O tignan mo katuwiran. Pasensya na kung pinuputol ko mga kababayan ha. Tayo ay ina-analyze kinikritics natin yung nagiging usapan eh. Ang tanong, hindi ba kayo nag-research tungkol sa pagiging independent director ng asawa ko? Abay, ang sagot ba naman, hindi ba nag-reach out sa inyo yung staff, yung crew ng kapatid naming media? Ang tanong tungkol doon sa pagre-research, wala ba kayong kakayahan para yun nga yung ibalita ninyo? Bakit mo sasabihin hindi ba kayo ni-reach out? Ang kapal naman ng mukha ninyo. Nagbalita na kayo ng malisyosong balita laban sa asawa ng senador, tapos reach out kayo para saan masabing fair kayo? Masabing hindi kayo bayaran? Para masabi ninyo sa taong bayan na nag-reach out naman kami diyan. Hindi lang kami pinaunlakan. Eh, bastos na kayo eh. Sa unang bahagi pa lang ng ginawa ninyo. Kawalang respeto na yung ginawa ninyo. Pambihira itong ng mga tutis hindi pa makasagot sa tanong, o yan ang broadcaster. Akala mo pagkatapang-tapang, akala mo napakatalino niya. Tingnan nyo sa dulo, yung uugaliin yan mamaya. Playing victim na yan. Tuloy po natin. Wala, basta na lang sila titira. Alam ko na kasi naka-research na rin naman ako kung ano pinagmulan yan. Dating-dating ng PCO na may connection doon sa mga official sa Blue Ribbon Committee. Naku po, ayun naman pala yung presidente ng Billionaire News Channel at malamang sa Abante News din dating undersecretary ng PCO na may koneksyon-konektado sa ilang opisyal ng Senate Blue Ribbon Committee. Sino kaya doon? Hindi ko naman sinasabing si Ping pwede, si Soto pwede rin. Sino kaya? At kung nauugnay yon, konektado yon sa opisyal ng Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Dito na nagkakaroon ng kulay na biglang ibabalita yung ganong balita laban sa asawa ni Senator Rodante Marcoleta. Pagkatapos niyang ilaglag, ilabas si Mr. Orly Gutesa na nagtestigo laban sa dalawang malalaking isda na pinoproteksyonan ng ilan sa mga miyembro diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon na pagtutugma-tugma natin, talagang pilit nilang ibinabagsak si Marcoleta dahil natutumbok na ni Marcoleta yung malalaking isda na pinoproteksyonan ng mga yan. O kaya ayan siraan na damay na pati asawa tuloy So, ang ganyan lang yan, ganun lang yan Ang inyo pong hinala dito ay galing sa Blue Ribbon Committee po yung impormasyon, marunong abo itong linya M, sasabihin niya. Ang inyong hinala po galing sa Senate Blue Ribbon Committee, ang impormasyon mali pambihira, meron ka nang earpiece mo pa marinig ng maayos. Ang sinabi ni Marcoleta ang sinabi ni Marcoleta yung Billionaire News Channel, yung presidente dyan, o kung sino mang opisyal dyan na mataas na may hawak dyan, dating undersecretary ng PCO na konektado sa opisyal ng Blue Ribbon Committee. Walang sinabi na impormasyon, pambihila kaya bagsak sa komprehensyon ng mga Pilipino dahil sa katulad mo makikinig ka na lang, bingbingi ka pa. Ang bihira itong broadcaster na ito. Ano? Malihis lang? Mapilipit lang yung sinasabi? Alam niyo mga kababayan, sa Biblia kilala naman natin kung sino yung nagpipilipit ng salita Ba ayoko na lang sabihing diablo Kaso ang problema nasabi ko na, hindi ko naman sinasabing diayablo ang broadcaster na to Walang ganon kasi ang diayablo si Satanas yun Ewan ko kung anong tawag natin sa broadcaster na ganito na pinipilipit din ng salita na may katangian din na katulad sa diayablo. Po ba? Ed tuloy natin, mister. Hindi ko masyadong marinig. Yan, tatawag uli kami. Ayan, okay. Feeling niya, tali-talino niya medyo pakaayos nga yung komunikasyon natin. Once again, Senator Marcoleta, nasa sasakyan kasi ako kaya medyo hirap signal. Sir Siren, ano ho ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Hindi rin ho alam,
Well, may mga idea ho kami pero mas maganda hong sa inyo nang galing yan. Anong mas magandang galing kay Marcoleta nang galing? Kayo nga yung nagsimula ng issue na yan na hindi naman issue. Talagang pinilit nyo lang gawing issue, tapos ngayon bibigyan nyo ng obligasyon si Marcoleta na ipaliwanag sa inyo niyan. Kayo nga nagbalita niyan eh. Kayo may karapatan. Nasa sa inyo yung bigat ng obligasyon para i-research kung ano yung independent director. Gagawa-gawa kayo ng issue tapos ibibigay nyo, iaatang nyo sa iba yung ginawa niyo ninyong issue. Tagilid din ang utak nito eh. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari dun sa isang kumpanya ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pinaliwanag, di ba? So kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree, civility sa mga shareholders. Opo, kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa food governance, maproteksyonan mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto din nilang ganon ang maging kalagayan ng asawa ko, hiniran nila ng ganon. So pumayag naman, ano-anong masama doon ngayon ang insurance company? Lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industrial, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation lahat. Bakit naman gagawan ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi ho gume. Hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, naku po, delikadesa, usapang delikadesa, nakapal ng mukha banggitin ang terminong delikadesa. Ayaw nyo munang banggitin yan sa kapatid niyong Billionaire News Channel bago kay Marcoleta. O dito na magsisimula yung pa-victim nitong media na ito, pati itong broadcaster na ito na akala mo'y aping-api siya. Yung asawa ko ano nito kumbaga nagseserbisyo dito, meron siyang kumbaga transaction dito. Hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Sino? Sino na didistansya? Kayo po dito sa ginagawang investigasyon sa. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis niyo po yung naon, syempre may connect-connect na ho yan eh. Kung ganyan kayong mag-independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami. Delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi delikadesa dahil wala akong koneksyon doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po asawa nyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami pero ipo-point out ko rin po yung argument sinasabi mo kasing delikadesa, parang may konekon ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yon? Sige sir, salamat na lang po. Ayan na. Inabot ko pa yun, Sen. OA na yan. Tinawag mo kami ritong tanga. May opportunity na siya eh. O di ba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Ano yan? Yan ba yung broadcaster na pakikinggan ninyo na pagkatapos yung kapatid nilang media outlet, siraan ng isang tao ngayon nagpe-playing victim na nung sabihang tanga? Buti nga tanga lang ang inabot ninyo eh. Kasi sa isipan naming mamamayang Pilipino, higit pa doon yung katangian mo broadcaster pati ng pinaglilingkuran mong kumpanya. Ngayon, playing victim ka sasabihin, yan ba yung ugali ng mambabatas na binoboto ninyo? Kaya hindi kayo matangkitangkilik ng sambay ng Pilipino. Ang tagal-tagal nyo nang nagbabalita pero itinuturin pa rin kayong minority sa media outlet. Bakit? Tignan nyo uri ng pagbabalita ninyo tapos kapag pinalagan kayo playing victim, wala kayong pinagkaiba doon sa malalaking bias network eh. Maliit pa lang kayo, nag-e-ensayo na kayong mas maging malaking bias network. Ang kapal naman ninyo kung yung bias network nga, naghihinay-hinay na sa paglalabas ng fake news kayo pagkakapal-kapal ng mukha ninyong maglabas ng ganito. Tapos nung pinalagan kayo, nung sinabihan kang tanga, akala mong ikawi anghel na nalaglag mula sa langit na una ang mukha. Nauna ang mukha nalaglag sa langit tapos inapi-ape. Pambihira itong broadcaster na ito. Alam mo'y pagkatali-talino. Kahit hamunin kita ng debate, one-on-one tayo harapan eh. Katwiranan tayo, yung sinasabi mong delikadesa. Papaliwanag ko sa iyo or itatanong ko sa iyo, ipaliwanag mo ano bang ibig sabihin sa iyo ng delikadesa. Lulunukin mo rin yung paliwanag mo dahil sa ginawa ng kapatid niyong media outlet eh.
Pinaliwanag sa'yo ni Senator Rodante Marcoleta yung delikadesa batay doon sa sitwasyon na kinalalagyan niya papaanong delikadesa hindi nga siya nauugnay sa insurance company, sasabihin mo na yung asawa po ninyo, yung may kaugnayan ba dapat bilang asawa niya dumistansya muna kayo. Bakit didistansya? Wala namang nalalabag sa batas. Ano? Gusto mong pahintuin na si Senator Rodante Marcoleta sa pag-iimbestiga ng flood control projects dahil kamo merong kaugnayan yung asawa niya doon sa insurance company na kinuha ng diskaya? Napagkalayo-layo nga. Ang sabihin mo lang broadcaster, gusto ng amo mo na pababain si Marcoleta diyan sa pagiging miyembro ng Blue Ribbon at huwag nang imbestigahan yung flood control. Kasi kapag ka nagpatuloy ang pag-iimbestigaan ni Marcoleta sa flood control at naglabas pa ng mga testigo, yan, matutumbok na yung pinagtatakpan ng amo mo. Yun ang totoo doon. Pambihira ito. Mula flood control projects anomaly, dito ka sa delikadesa babanat. Bakit? May delikadesa ka ba? Ikaw na nga yung nagtatanong, nakikipagdebate ka pa? Pagkakapal-kapal ng mukha mo, tama ba yung ginawa mo? Tama ba yung ginawa ng kapatid mong media outlet? Hay, sursuri mo na sa sarili. Pupuna-puna ka ng muta ng iba. Pagkalaki-laki ng muta mo, hindi pa natapos dyan. Yang ginagawang pa-playing victim ng broadcaster na yan, meron pa. Tignan ninyo, pakinggan ninyo. Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Sinagot na nga Ano to? Batay sa konteksto ng di ba? Oo. Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? 'Di ba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin maipakita yung totoong buhok Sasabihan pa kami ritong tanga. Ano 'yan? Sige magalit ka ba? Sige, akala mo pagkagaling-galing mo. O naturingan na ba abogado to? M or ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Asal ba ng matinong journalist yan? Asal ba ng matinong broadcaster yan? Yung magbalita kayo ng malisyosong balita sa harap ng taong bayan nang hindi ipinapaliwanag yung konteksto ng balita ninyo? Kung pinaliwanag ninyo yung konteksta ng pagiging independent director ni Edna Marcoleta, wala namang problema para maunawaan kahit papaano ng taong bayan. Pero hindi nyo pinaliwanag kasi nga gusto nyong ilihis ang isipan ng mga tao sa negatibong isipan laban kay Marcoleta. Hinahamon kita, ikaw na broadcaster ka. Magdebate tayo. Mag-argumento tayo tungkol diyan sa delikadesa na sinasabi mo. Kumagat ka sa pain ko na ito. Mga kababayan, sa mga nakikinig diyan. Pakisuyo nga po kung sino man nakakakilala niyan, pakipanood sa kanya itong hamon ko sa kanya kahit sa telepono kung ayaw mong humarap sa akin sa personal. Magsagutan tayo tungkol dyan sa ginawa ng kapatid mo na billionary news channel dito kay Madam Edna Marcoleta at yung keso ginagawang pambabasto ginawang pambabasto sa'yo sa live na programa ninyo ni Senator Marcoleta na sinabihan kang tanga. Patutunayan ko sa'yo, higit ka pa doon sa sinabi ni Senator Marcoleta. Patutunayan ko yan at baunin mo na lahat ng referensya na kaya mong baunin para naman hindi yung tapang-tapangan ka na kasi nandyan ka sa teritoryo mo. Yang dalawa mong kasama ngingisi-ngisi na lang ni hindi nila alam kung sila ba'y sasang-ayon sa'yo or ano. Ikaw lang naman yung siga-sigaan dyan Bakit feeling mo Tulfo brother ka rin? Hindi ka Tulfo brother Soy, hindi ko nga kilala mukha mo Ewan ko kung saan ko nakitang palabas ito O kung may palabas ba ito, siga-sigaan siya. Playing victim na. Hindi ka nga humingi ng pasensya sa senador sa ginawa sa asawa niya tapos nung sinasagot ka, sasabihin mo hindi masagot. Ayaw mo lang ng sagot kasi hindi ayon dun sa gusto mong ipunto. Kasi ang gusto mo, ipitin si Marcoleta sa tanungan, sa salitaan. Kaya nung hindi mo narinig, yung gusto mong marinig na sagot, wala ka ngayon. Hindi mo na alam ngayon ang itatanong, ang follow-up question. Bakit butata ka na? Supal ka na? Kasi doon pa lang sa unang bahagi na sinabihan ka na bayaran niyang kapatid niyong media outlet, totoo naman, pambihira ka, wala mahina, yan na ba yung bala ninyo, Abante News, Bilyonaryo News Channel? Ilabas na ninyo yung pinakamagagaling ninyong broadcaster? Mag-asalitaan kami? Mag-argumento kami tungkol dito sa issue nilang ito. Kahit dalawa na lang kami ni munting kaalaman, haharap kami sa mga broadcaster ninyo. Ihan ninyo, papilahin ninyo isa-isa. Kaming dalawa ni munting kaalaman.
Yun lang. Salitaan kami argumento, basta ang issue doon sa ginawa ng Billionaire News Channel na iniuugnay si Edna Marcoleta sa mga diskaya ha? Yan lang ang usapan, pati yung pagsasabing tanga ni Marcoleta, dyan sa broadcaster ninyo na patutunayan kung higit pa kayo doon at pagkagaan-gaan pa nga ng terminong ginamit ni Marcoleta. Hihintayin ko, sagot nyo lalo, kana broadcaster, na siga-sigaan ngayon. Napatunayan natin mga kababay, meron na namang isang media outlet na pausbong palang gusto ng malaos. Pinapractice yung sistema ng mga malalaking kumpanya, malalaking network na pagkabayasbas din kasi bakit? Naghahangad din na maging katulad nila na malaki din, lumaki sa pagiging bias? Akala nyo ikauunlad nyo yan? Hindi pa kayo maunlad. Nag-aabuno na kayo, maniwala kayo sa akin, nagulugi na, abonado pa yung kumpanya ninyo, mag-antay lang kayo ng ilang araw, linggo, buwan. Kung hindi man maipasaray ang media outlet ninyo, magkakaroon kayo ng matinding krisis dyan. Maniwala kayo sa akin. Manalig kayo sa sinasabi ko. Mga kababayan, pagka may ganyan, alam nyo na gagawin. Pabulaanan nyo na agad sa comment section yung mga pinagsasabing fake news ng mga yan. Depensahan na agad natin si Senator Marcoleta kasi natutumbok na natin yung malapit na nating tumbukin na malalaking isda. Pero yung mga yan, nandi-distract na lang. Nagiging hadlang na lang kahit papaano madistract si Marcoleta para hindi makapag-focus sa investigasyon. Akala nyo naman magtatagumpay kayo. Bueno mga kababayan, hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam, M.